Ako si Nita, mula sa pamilya ng mga magsasaka. Bata pa lamang ako ay numulat na ako sa hirap ng buhay. Ngunit sa kabila nito, naging isa akong bibo at masipag na anak ng aking mga magulang. Mula nung ako ay pumasok sa eskwelahan, hindi na iba sa akin ang paglalakad ng halos 1 oras papunta at pauwi mula rito. At nang dahil sa kahirapan, ilang beses akong huminto sa aking pag-aaral. Ang aking ama na si Narding ay isang masipag na magsasaka sa Hacienda Clarita, ang isa sa pinakamalaki at pinakakilalang hacienda sa Pilipinas. Isa siya sa pinakamatagal ng manggagawa rito. Siya ay isang mapagmahal na asawa sa aking ina na si Nelly. Parehas man silang hindi nakatapos sa pag-aaral, ginawa nila ang lahat para hindi ko maranasan ang hirap na kanilang dinanas. Ayon sa kwento ng aking ina, taong 1972, nakausapin si ama at Tio Rolando ng may-ari ng hacienda. Pare, nakakapagod. Grabe init ngayon. Pagod sa magdama. Pero ayos lang yan. Para sa pamilya natin to. Para sa pamilya natin. Kamusta si Mrs. nga pala? Ayun, aligaga sa mga gawaing bahay, pati sa mga alagang hayop namin. Kamusta ang mga anak mo? Ayun, ayos naman. Yung isa, nag-aaral. Yung isa, huminto na. Kasi nga, sobrang hirap ng buhay. Gusto nang tumulong para sa pamilya. Kaya nga bilib ako sa anak mong iyon. O, kamusta ba yung anak mo? Ayun, ayos naman. Napakasipag na bata. Halos 1 oras ang nilalakad papuntang paaralan. Maigi yan. Si Madam Clarita ang unika iha ng pamilya Tantoco. Sa kaniya ay pinangalan ang naturingang hacienda. Yes, Papa. Opo, pupunta na po ako sa ating palayan para kausapin ang mga magsasaka sa ating lupain. Magandang tanghali po, Madam Clarita. Magandang tanghali po. Ano pong atin? Gusto kong ipaalam sa inyo na ang lupang sinasakahan ninyo ngayon ay mapapasa inyo makalipas ang 10 taon. Dahil sa inyong pagiging masipag at tapat na manggagawa sa aming hacienda. Hindi lamang ito ang inyong matatanggap, kundi magiging 2 ang kabang bigas na inyong porsyento na dati noon ay 1. Malaking tulong po ito para sa aming magsasaka. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Pare, biruin mo. Makalipas ng 10 taon, mapapasa atin din tong lupang sinasakahan na pinagtatrabahuan natin. Oo nga pare, magbubunga din lahat ng paghinirap natin. Sa tagal-tagal ba naman natin naging masipag at matapat sa lupaing ito? Nararapat lamang ipagkaloob sa atin ang sakang ito. Bilang isang anak, pinangarap kong may ahon sa hirap ang aking pamilya at balang araw ay magkaroon ng sariling lupain. Ngunit makalipas ang halos 12 taon, hindi tinupad ang kasunduan. Unang nakarating ang masamang balita kay Tio Rolando na agad ipinaalam sa kanyang may bahay na si Tia Julia. Nay! 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 May masamang balita. O bakit? Bakit daw mahangos? Nakarating sa aming balita na hindi mapapasa atin ang sakang ito. Ano? Hindi ba't ang napagkasunduan ay 10 taon lamang? Ngunit maglalabing 2 taon na. Ayun na nga, kailangan malaman agad to ni Narding. Nay, malapit na mapunta sa atin ang lupang sakahan. Siguradong matutuwa nito si Nita. Kaya nga ito ang pangarap ng ating anak. Narding! Pare! Pare! Masamang balita, hindi mapapasa atin ang sakahan. Hala, hindi maaari. Tay, akala ko ba napagkasunduan na ito? Maglalabing 2 taon na rin ang lumipas simula nung napagkasunduan. Kailangan natin kausapin si Madam Clarita. Nang dahil sa pangyayaring ito, napilitan mag-aklas ang mga magsasaka ng Hacienda Clarita. Daing ang reforma sa lupa na dapat ay para sa kanila. Hacienda Clarita, para sa magsasaka. Hacienda Clarita, para sa magsasaka. Hacienda Clarita, para sa magsasaka.
Nandito po tayo ngayon sa lupain ng mga Clarita kung saan makikita po natin ang mga magsasaka na to na pinangakuan within 10 years na mapapasaka nila ang lupain ng mga Clarita. Ngunit pinagmukha naman po sila tanga. So mag-i-interview po tayo ng isa dito. So kuya, ano po bang pinaglalaban nyo? Gusto namin makamtan ang lupang sakahan. Pinaghirapan namin yun. Ilang taon kayo bago nagtrabaho dito, bago na pinangakuan? 10 taon. 10 taon ho kayo pinangakuan bago nyo makuha ang lupain na ito? Oo. Ano pong masasabi nyo kung hindi po talaga ibigay sa inyo? Kahit po mag-rally at magpakahirap po kayo? Ipaglalaban pa rin namin tong lupang sakahan na pinaghirapan talaga namin. Tunay na ganid ang pamilya Tantoco. Sa kabila ng paghihirap, pagtitiyaga at matapat na paglilingkod ng kanilang mga manggagawang magsasaka, ipinapatay nila ang mga ito ng walang kalaban-laban. Naganap ang matinding masaker na ito upang mapatahimik ang mga kaawa-awang mga magsasaka na ang tanging hiling lang ay mapasaka nila ang mga ipinangakong lupa. Maraming pamilya ang inulila ng masaker na ito. Maraming pag-asa ang namatay. Maraming haligi ng tahanan ang nagbuwis ng buhay. Maraming pamilya ang magpasa hanggang ngayon ay dumadaing ng hustisya sa kanilang mga pumanaw na asawa. Silang mga naghirap at maghapong nakabilad sa ilalim ng araw. Tanging sandata ay salakot at sulong nila'y ararong kalabaw. Bakit sila pa ang pinaslang ng mga makapangyarihan? Hindi ba't sila ang tunay na bayani sa ating bayan? Sa paglipas ng panahon, ang Noy isang musmos na walang kalaban-laban. Isa na ngayong ganap na abogado. Magmula nang pumanaw ang aking amang si Nardin, ipinangako ko sa aking sarili na magsisikap ako upang maibigay ang hustisya hindi lamang para sa kanya, kundi para sa mga magsasaka. Patuloy akong maglalakbay bitbit ang pangaral at pagmamahal ng aking ama. Hindi ako titigil hanggat makamit ang hustisya para sa kanila. Ang tunay na reforma sa lupa, ibigay sa mga magsasaka. Bigas at hindi bala.